Magandang gabi, Oriental Mindoro, ika-8 sa buwan ng Mayo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, pagdating ng mga bagong plaka sa LTO Calapan, wala pang katiyakan. Programa para sa infrastruktura, lalo pang pinalawig ng bayan ng Nauhan. Paghahanda laban sa posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino, tinalakay sa Mimaropa NIA Irrigators Association Day. At sa detalye ng ating mga balita, umaga ng ika-8 ng Mayo ng kasalukuyang taon, idinaos sa lungsod ang Mimaropa NIA Irrigators Association Day na dinaluhan ng matataas na opisyal at kawani na nasabing ahensya, gaya nila NIA Central Office IDD Manager Bayani of Presyo, Region 4A Regional Manager Engineer Romero Lopez, Mimaropa Acting Regional Manager Engineer Conrado Cardenas Jr. at Acting Division Manager Engineer Cesar Cobre. Kasama ang ilang mga panauhin tulad din ng Department of Agriculture 4B Regional Director Cipriano Santiago, NFA Oriental Mindoro Assistant Provincial Manager Rogelio Lumpas, Provincial Agriculturist Petronilio Di Mailig at iba pa. Layunin ng nasabing aktibidad na mabigyang pansin ang kasalukuyang estado ng sistema ng patubig sa buong rehiyon, gayon din ang posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino na tatama sa kalakang bahagi ng bansa ngayong taon. Kaugnay nito sa naging mensahe ni Mimaropa Acting Regional Manager Engineer Conrado Cardenas Jr., makabubuti umanong magkaroon na ng maagang paghahanda bago pa man dumating ang nasabing suliranin tulad ng rehabilitasyon at karagdagang plano para sa sistema ng patubig. Samantala, ganito rin ang naging mensahe ng matataas na opisyal na dumalo sa aktibidad kung saan ilan sa mga naging suwestyon ng mga ito ang pagkakaroon ng water impounding projects, small reservoir facilities at pagkakaisa sa mga programa at proyektong makabubuti sa mga magsasaka at pamunuan ng nasabing ahensya. Sa huli, binigyang parangal naman sa nasabing aktibidad ang mga natatanging kawani at opisyal ng Irrigators Association dahil sa mga naging katagumpayan ng mga ito sa pamamalakad, pagpapabuti ng sistema ng patubig at koleksyon sa buong rehiyon. At magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTV. Kaugnay ng kampanya ng LTO laban sa mga motorsiklong may modified na tambucho na nagdudulot ng ingay sa tuwing tumatakbo. Ayon kay LTO Calapan District Chief Merwin Kitain, bagamat may nagsumite na sa kanya ng mga nahuli dahil dito, sa ngayon nakatutok niya sila sa panguhuli sa mga unlicensed at unregistered bilang pagsunod sa direktiba sa kanila. Hindi, may nagsambit kami sa akin ng modification ng mga motorsiklo. May nagsambit na ulit. Pero yung order nga kami ng regional office, mag-focus daw muna kami daw sa unlicensed and unregistered motor vehicle. Pero isasabay rin yan. Samantala, maging ang mga wala o may depektibong headlight o tail light ay hindi na rin pinalalampas. Ngayon kung saan kamakailan lamang niya ng maraming mahuli dahil dito. Kaugnay nito, paalala niya sa mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang sasakyan bago lumabas ng kalsada. Binigyan din rin ng opisyal na hindi lamang basta kailangan tumubos ang natiketang driver.
kailangan rin ito i-comply ang kanyang violation. Halimbawa, naisyuhan ng ticket dahil sa depektibong headlight, kailangang ipakita sa LTO na naayos ng headlight bilang patunay ng compliance sa naging violasyon. Pag na-apprehend sila, tapos nagmulta, and at the same time, base doon sa violation niya o whatever violation effective, kailangan magko-comply siya doon. Diba? No headlight o defective headlight. Bago namin i-release yung kanyang confiscated item, let's say license niya na-confisca based on violation sa headlight o muffler, kailangan mag-comply siya. Nahuli ka ng unlicensed, ang compliance doon, kukuha ka ng student permit. Dahil ang student permit is requirements para magkaroon ka ng license. Kung mahuli ka ng unregistered, okay, magbubunta ka para sa unregistered. At the same time, bago mo ma-release, i-re-register namin yung sasakyan. Para at least, hindi naman yung pagkalabas mo na nahuli ka uli, edi, sayang, laki pa naman ang penalty ng unregistered, 4,000. Mas malaki pa sa register ng motor. So, ganun ang in-implement namin. Kaya, hindi kami pumapayag na tutubusin lang. Kailangan i-comply niya yung violation na nagawa niya. Iba pa pang mga balita sa pagbabalik lamang ng TVNet Newsline. Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Pawn Shop. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para mai-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na, para ilipat ang mga sangla ko sa Palawan Pawn Shop. Ikaw ang number 1 sa Palawan Pawn Shop. Tamar Vision Network Incorporated is open for all types of advertisement and announcement for Channel 3 and Channel 10. Either VTR or line ads. Not just for local subscription but also international for a much affordable cost. But wait, there's more! You can now enjoy watching